Pagkalipas ng 3 araw mula nang ipanganak ko ang aking anak, itinaboy ako ng aking biyenan sa aming bahay. Ang sakit na yon ay mas matindi pa sa sugat ng tahi ko, nanunuot hanggang sa kaluluwa. Nanginginig akong tinawagan si tatay. Pagkatapos lang ng 2 minuto, isang konvoy ng mga magagarang sasakyan ang dumating at pinalibutan ang gate ng bahay ng aking biyenan, umaalingaw-ngaw na parang isang deklarasyon ng digmaan. Sidra. Elena, ang biyenan ko, ay namutla. Ang dagundong ng kulog sa labas ng bintana ay parang isang malamig na paalala na gumising sa akin sa katotohanan. Ang sakit mula sa tahi ko pagkatapos manganak ay bumalik, isang nanunuot na pakiramdam na dumadaloy sa aking likod, ngunit ang pag-aalala ay mas matindi pa. Reflexively, hinanap ng kamay ko ang init ng aking munting anak na babae, ngunit ang nasa tabi ko ay isang malamig na espasyo, isang matinding at malupit na katotohanan. Nanginginig akong bumangon kahit na mahina ang aking katawan. Nasaan ang aking anak? Si Ana, ang 3 araw na anghel ko, saan siya dinala? Bumukas ang pinto ng kwarto, hindi ang banayad na hakbang ng isang nurse, kundi ang malakas na huni ng kapalaran. Ang biyenan kong si Elena ay pumasok, ang mukha niya ay walang emosyon, parang isang estatwa. Sinundan siya ng asawa kong si Marco. Nakayuko siya, iniiwasan ang aking mga mata na parang isang kriminal. Nasaan ang aking anak? Nasaan ang anak ko? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig, puno ng kawalang pag-asa. Ngumisi si Elena, isang ngiti ng paghamak ang lumabas sa kanyang makapal na pulang lipstick. Ang ngiting iyon ang unang saksak. Kasama siya ng katulong. Hindi mo kailangang mag-alala. Mula ngayon, mas maalagaan siya ng isang taong mas may silbi. Binitiwan niya ang bawat salita na may pang-insulto. Ano ang ibig mong sabihin, ma? Ang puso ko ay nagsimulang kumabog, isang masamang pakiramdam ang bumalot sa aking isipan. Ano ang ibig kong sabihin? Itinapo ni Elena ang isang tumpok ng papel sa kama, sa harap ko mismo. Pirmahan mo na. Pagkatapos mong pumirma, umalis ka na sa bahay na ito. Hindi kailangan ng pamilya Cruz ang isang manugang na hindi marunong manganak ng lalaki, nagdala lang ng isang walang silbing pato. Nanginginig kong kinuha ang papel. 2 salita, diborsyo, ang tumambad sa akin, malaki at malinaw na parang isang malupit na katotohanan. Sa ilalim ay mga probisyon na napakasama, hindi ka panipaniwala. Kailangan kong umalis ng walang-wala, talikdan ang lahat ng aming pinagsamahan at, higit sa lahat, talikdan ang karapatan na alagaan ang aking anak. Ang mundo ko ay gumuho, nasira. Tiningnan ko si Marco, ang asawang minahal ko ng buo, ang taong minsan ay aking buong mundo. Ang taong minsan ay nangako na poprotektahan ako habang buhay. Marco, anong nangyayari? Magsalita ka naman. Halos nagmamakaawa ako, ang boses ko ay parang naligaw. Nakayuko pa rin siya, ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang boses niya ay mahina, parang isang bulong, at kaawa-awa. Althea, pumirma ka na. Tama si inay. Nag-iisa lang akong anak na lalaki. Kailangan ng pamilya Cruz ng tagapagmana. Ikaw. Hindi mo magawa. Ang bawat salita na lumabas sa kanya ay parang saksak na tumatago sa aking puso. Ang lalaking akala ko ay aking buong mundo, ngayon ay nagtapon sa akin at sa sarili niyang anak na babae dahil lang sa mga makalumang paniniwala. Ang mga luha ko ay bumagsak, binabasa ang diborsyo paper. Sila ay parang isang ilog ng kawalang pag-asa. Bakit? Dahil lang ba sa anak na babae ang ipinanganak ko? Siya rin ay iyong sariling dugo. Sigaw ko sa kawalang pag-asa. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Sigaw ni Elena na wala ng pasensya. O gusto mong tawagin ko ang mga tao para kaladkarin ka palabas? Pumirma ka na, huwag mong sayangin ang oras namin. Nagsenya siya at 2 malalaking katulong ang pumasok, hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. Kinuha ni Elena ang ballpen, pilit na ipinapirma sa akin. Ang pirma ko ay nanginginig, nabura sa aking mga luha. Sa sandaling pumirma ako, agad nilang inagaw ang papel na parang natatakot na magbago ang isip ko. Mabuti, ngayon ay maaari ka nang umalis. Sabi ni Elena, ang boses niya ay puno ng kasiyahan. Kinakaladkad nila ako palabas ng kama, suot ang aking manipis na damit na pambahay. Ang katawan ko ay mahina, parang isang tambo sa hangin. Hindi nila ako pinayagang kumuha ng kahit ano, itinulak lang nila ako palabas ng pinto. Sa labas, bumubuhos ang ulan at ang hangin ay umaalingaw-ngaw.
Mama, Marco, kahit isang beses lang, hayaan niyo akong makita si Ana. Lumuhod ako, hinawakan ang paa ni Marco. Tinanggal niya ang paa niya ng walang awa. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik dito. Ang mabigat na pintuan ay sumara sa harap ko, isinasara ang lahat ng pag-ibig, pag-asa, at ang aking munting anak na babae. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na ulan ng Maynila, ang tubig ulan ay sumasama sa aking mga luha. Ang katawan ko ay masakit, ngunit ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa. Nawala na ang lahat sa akin, ang aking pamilya, ang aking asawa, at ang anak na pinaghirapan kong ipanganak. Gumapang ako sa mga lansangan sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Naglakad ng walang patutunguhan. Bumubuhos pa rin ang ulan, bumabagsak sa aking balat at giniginaw ako. Ang mahina kong katawan pagkatapos manganak ay wala ng lakas. Nabagsak ako sa sidewalk, sa harap ng isang saradong tindahan. Ubos na ang aking mga luha, naiwan na lang ang mapait na kawalang pag-asa. Naisip ko ang kamatayan. Marahil iyon lang ang tanging solusyon para sa akin ngayon. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang tumama sa aking mukha. Napakita ko ang isang itim na Rolls Royce na dahan-dahang huminto sa harap ko. Bago pa ako magulat, isang konvoy ng mga mamahaling sasakyan ang sumunod, mga 20 kotse ang huminto. Ang mga Maybach at Bentley ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kalsada, na lumikha ng isang hindi makatotohanang tanawin sa gitna ng malakas na ulan. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce, at isang lalaki na may katamtamang edad, nakasuot ng isang maayos na suit, at may maayos na ubanin na buhok, ang bumaba sa sasakyan. May hawak siyang malaking payong, at mabilis siyang naglakad patungo sa akin. Ang kanyang tindig ay may kakaibang kalmado at otoridad, na parang hindi siya apektado ng bagyo. Ma'am, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng paggalang. Tiningnan ko siya ng tulala, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Sino ka? Ang lalaki ay bumiti ng banayad, isang ngiti na maaaring magpagaling ng lahat ng sakit. Ako si Miguel, ang butler ng pamilya Rafael. Nandito kami para sunduin ka. Segundo senorita, segundo senorita. Segundo senorita. Inulit ko na parang isang robot, ang isip ko ay walang laman. Mali kayo ng tao. Isa lang akong walang tirahan, itinaboy lang ng aking biyenan. Umiling si Butler Miguel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa at katiyakan. Hindi kami nagkamali. Ikaw si Althea, ang pangalawang anak na babae ni Chairman Rafael, na nawawala sa loob ng 20 taon. Ang bawat salita na sinabi niya ay parang kidlat na nagpahanga sa akin. Rafael, Althea. Napakabanyaga ng mga pangalang ito. Lumaki ako sa isang orphanage, hindi ko alam kung sino ang aking mga magulang. Bakit may taong nagsasabi ngayon na ako ang anak ng isang mayamang pamilya? Panaginip ba ito? Hindi maaari, siguradong may pagkakamali. Nauutal ako. Hindi na nagsalita pa si Butler Miguel. Nagsenyas siya sa dalawang babaeng nakasuot ng uniforme mula sa isa pang sasakyan, at dahan-dahan nila akong tinulungan na bumangon. Sinuot nila sa akin ang isang makapal at mainit na coat. Segundo senorita, mahina ang iyong kalusugan. Mangyaring sumakay sa sasakyan at umuwi na tayo. Lahat ay ipapaliwanag ng malinaw. Sabi ni Butler Miguel, ang kanyang boses ay nakakakumbinsi. Wala na akong lakas para lumaban. Hayaan ko silang tulungan ako na sumakay sa Rolls Royce. Sa loob ng sasakyan, ang espasyo ay ganap na naiiba mula sa maulan na mundo sa labas. Ang interior ay gawa sa mamahaling balat, ang mga ilaw ay malambot na dilaw, at ang hangin ay kakaibang mainit at tahimik. Ang lahat ng pagod at sakit sa akin ay parang natunaw. Ang kotse ay dahan-dahang umalis sa gabi. Ang 20 kotse na nakahanay ay lumikha ng isang kahanga-hangang tanawin sa tahimik na lansangan ng Maynila. Tiningnan ko ang labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa salamin. Sa isang gabi lang, ang buhay ko ay lumiko sa isang direksyon na hindi ko kailanman inakala. Mula sa impyerno ng pagtataksil, bigla akong dinala sa isang marangyang paraiso. Ngunit ang puso ko ay puno pa rin ng hindi alam. Ano ang aking tunay na pagkakakilanlan? Sino ang aking mga magulang? At bakit ako nawawala sa loob ng 20 taon? Ang mga tanong ay tumatago sa aking isipan na nangangako ng isang magulong hinaharap.
Ang konvoy ay naglakbay ng higit sa 1 oras, lumabas sa maingay na sentro ng lungsod at pumasok sa isang tahimik na suburb. Sa wakas, huminto ang kotse sa harap ng isang malaking gate na may mga masalimuot na disenyo. Dahan-dahang bumukas ang gate, nagpapakita ng isang gravel road na humahantong sa isang malaking mansyon na hindi ko makita ang dulo. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay mga matatandang puno at maayos na ginupit na damo. Sa loob, isang marangyang mansyon na parang isang palasyo ang lumabas sa harap ko. Ang mga dilaw na ilaw ay lumabas mula sa malalaking bintana na nagpapaliwanag sa malaking bakuran. Halos huminto ang aking hininga sa karangyaan at ganda na ito. Ito ba ang bahay ko? Binuksan ni Butler Miguel ang pinto ng kotse at magalang niya akong inanyayahan na bumaba. Sa sandaling bumaba ako, isang mahabang linya ng mga katulong ang nakatayo sa magkabilang panig, sabay-sabay na yumuko. Maligayang pagbabalik, segundo senorita. Naramdaman ko ang pagiging overwhelmed at medyo hindi komportable. Tinulungan nila akong pumasok. Ang malaking hall ng mansyon ay may mataas na kisam na may malaking kristal na chandelier na nagpapaliwanag ng maliwanag. Ang lahat ng mga bagay sa bahay, mula sa mga mamahaling kahoy na upuan at mga oil painting sa dingding hanggang sa mga antigong vases sa sulok, ay nagpapakita ng karangyaan at kayamanan. Althea, ang aking anak na babae. Isang mahina, nanginginig na boses ang nagmula sa hagdanan. Tumingin ako, isang matandang lalaki na may puting buhok, ang mukha ay payat, ay nakaupo sa isang wheelchair sa tuktok ng hagdanan. Sa tabi niya ay isang babae na mukhang ilang taon na mas matanda sa akin. Tinignan ako ng matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na may kagalakan, sakit at pagsisisi. Bumulong si Butler Miguel sa aking tainga, ito si Chairman Rafael, ang iyong ama. At ang nasa tabi niya ay ang panganay na anak na babae, si Sofia. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan, ang puso ko ay kumakabog. Ang lalaking ito ang aking ama. Ang pakiramdam ay kakaibang banyaga at pamilyar. Nang lumapit ako, inabot niya ang kanyang payat, nanginginig na kamay na gustong hawakan ang aking mukha. Ikaw talaga ang Althea ko. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Sa loob ng 20 taon, wala ni isang araw na hindi kita hinahanap. Paumanhin. Kasalanan ko na hindi ko kayo naprotektahan ng iyong ina. Biglang lumabas ang mga luha ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Ang init mula sa kanyang kamay ay dumaloy sa akin, isang pamilyar na pakiramdam na hinahanap ko sa buong buhay ko. Samantala, ang tinatawag na ate ko, si Sofia, ay nakatayo lang, ang kanyang mga mata ay malamig at nagdududa. Siya ay may matalas, mapagmataas na kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init kapag tinitingnan niya ako. Ama, huwag kang masyadong emosyonal, masama yan sa iyong kalusugan. Sabi niya, ang boses niya ay parang yelo. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin at nagsalita ng formal, "Hi, I'm Sofia, welcome back." Tumango ako bilang sagot. Naramdaman ko ang distansya at isang kakaibang pagiging hindi maayos mula sa ate ko na ito. Mukhang ang aking pagbabalik ay hindi ganap na tinatanggap tulad ng aking inaasahan. Pumasok si Butler Miguel. Chairman, hindi maganda ang kalusugan ng segundo senorita at kakakapanganak lang niya. Sa tingin ko ay dapat siyang magpahinga muna. Tumango ang aking ama ng paulit-ulit. Miguel, dalhin mo si Althea sa kanyang kwarto. Matagal ko nang pinahanda ang kanyang kwarto. Lahat ay pareho pa rin. Dinala ako sa isang malaking kwarto sa ikalawang palapag. Ang kwarto ay pinalamusyan sa estilo ng isang prinsesa na may kulay rosas at puti. Lahat ay bago, ngunit mayroong isang pakiramdam ng nostalgia. Mayroong isang picture frame sa mesa. Sa larawan, isang maganda at mabait na babae ang nakangiti. Ito ang iyong kwarto, segundo senorita. At ang nasa larawan ay ang iyong ina. Paliwanag ni Butler Miguel. Palagi mong inaalagaan ang kwarto na ito, umaasa na babalik ka sa isang araw. Tiningnan ko ang babae sa larawan, ang ilong ko ay biglang naging masakit. Ito ang aking ina. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang mukha ng aking ina. Umupo ako sa kama, ang malambot at komportableng pakiramdam ay bumalot sa aking pagod na katawan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakabigla. Mayroon na akong pamilya, isang ama, isang ate.
Ngunit naramdaman ko rin na ang buhay sa mayamang pamilya na ito ay hindi magiging tahimik. Lalo na sa malamig na mga mata ni Sofia, alam kong marami akong kailangang harapin sa hinaharap at higit sa lahat, kailangan kong hanapin ang paraan para makuha ang aking anak. Matapos magpahinga ng ilang sandali at maingat na suriin ng doktor ng pamilya, naramdaman ko na mas matatag na ang aking kalusugan. Ang pisikal na sakit ay humina, ngunit ang pagkamiss ko sa aking anak ay lumalaki. Nagdala si Butler Miguel ng isang mainit na mangkok ng sabaw, at maingat na sinabi, "Segundo senorita, gusto ka ng chairman na bumaba sa kanyang opisina para mag-usap ng kaunti, may isa pang taong naghihintay para sa iyo doon." Medyo nagulat ako ngunit sumang-ayon ako. Nagpalit ako ng mas malinis at mas maayos na damit at sumunod kay Butler Miguel sa opisina ng aking ama sa unang palapag. Ang kwarto ay napakalaki na may mga bookshelves na tumatama sa kisem, puno ng mga lumang leather-bound books. Nakaupo ang aking ama sa likod ng isang mahogany desk, ang kanyang mukha ay mukhang mas maganda. Nakatayo sa tabi niya ang isang matangkad, batang lalaki na nakasuot ng eleganteng suit. Mayroon siyang matulis, matatag na mukha at malalalim, maliwanag na mga mata, na nagpapakita ng katalinuhan at kalmado. "Althea, lumapit ka dito, anak." Sabi ng aking ama na kinawayan ako. "Ito si Miguel, ang aking espesyal na tagapayo. Siya rin ang taong naghirap ng husto para hanapin ka sa loob ng maraming taon." Tiningnan ko ang lalaking naggangalang Miguel at dahan-dahan akong tumango. Tiningnan din niya ako, ang kanyang mga mata ay walang pag-usisa o pagdududa, tanging kalmado at sinseridad. "Hello, Althea, ako si Miguel." Siya ang unang nagsalita, ang boses niya ay malalim at mainit. "Masaya akong sa wakas ay natagpuan ka na rin." Nagpatuloy ang aking ama, si Miguel ay hindi lang ang aking subordinate, itinuturing ko rin siyang pamilya. Ang kanyang sitwasyon ay medyo espesyal din, maaari mo siyang pagkatiwalaan tulad ng pagtitiwala mo sa akin. Pagkatapos, ang aking ama ay mukhang pagod, kailangan niya ng pahinga. Lumabas kami ni Miguel at naglakad sa malaking hardin ng mansyon. Ang sariwa at tahimik na hangin ay nagpagaan sa aking puso. "Salamat." Bigla kong sinabi. "Salamat sa paghahanap sa akin." Dahan-dahang umiti si Miguel, isang banayad na ngiti na sapat upang matunaw ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Iyon ang aking trabaho, ngunit hindi lang iyon trabaho, iyon din ay isang pangako." "Pangako?" Nagulat kong tanong. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Isa rin akong ulila, lumaki sa isang orphanage tulad mo. 17 taon na ang nakalipas, dumating si chairman sa aking orphanage. Kinuha ako bilang kanyang ampon at sinanay ako na maging kung ano ako ngayon." Sinabi niya sa akin ang kwento ng kanyang nawawalang anak. "Noon, nangako ako sa kanya na ibibigay ko ang aking buong buhay upang hanapin ka." Ang kanyang kwento ay lubos na nakaantig sa akin. Nalaman ko na mayroon kaming parehong nakaraan. Ginawa akong mas malapit sa kanya at mas tiwala sa kanya. Kaya hinanap mo ako sa loob ng 17 taon. Napakaliit ng impormasyon, ang alam lang namin ay kinidnap ka sa isang maliit na bayan sa San Rafael. Halos inikot ko ang lahat ng orphanage sa Luzon, sinasala ang libu-libong record. Kamakailan lang, sa tulong ng kaunting swerte at teknolohiya ng pagkilala, nahanap ko ang tamang lead. Ikinuwento niya ito ng kalmado, ngunit alam ko na sa likod nito ay isang mahirap at mahabang proseso. Naglakad kami ng magkasama ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Naramdaman ko ang katatagan at pagiging mapagkakatiwalaan kay Miguel. Hindi lang siya ang taong nakahanap sa akin, ngunit mukhang itinakda rin siya ng aking ama na maging aking gabay at taga-suporta sa mga darating na araw. "Althea." Bigla siyang huminto at direkta akong tiningnan. "Ang iyong pagbabalik ay magbabago ng maraming bagay sa pamilyang ito at sa korporasyon. Maraming pagsubok ang naghihintay sa iyo." Si Sofia, hindi niya madaling tatanggapin ang iyong pag-iral. Ang kanyang mga salita ay parang isang babala, ngunit ito rin ay isang kumpirmasyon na naiintindihan niya ang sitwasyon at mananatili siya sa tabi ko. "Alam ko." Sagot ko. Ang boses ko ay naging mas matatag. Ngunit hindi ako natatakot. Hindi ako bumalik dito para makipag-agawan ng kahit ano. Gusto ko lang ng isang bagay. "Ano yon?" Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay may determinasyon. "Ang makuha ang aking anak." Tiningnan ako ni Miguel sa loob ng mahabang sandali at tumango siya ng may katiyakan. "Naiintindihan ko."
Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Mula ngayon, magiging kasama mo ako. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako nag-iisa. Sa gitna ng isang marangyang mundo na puno ng mga bitag, mayroon na akong isang kaalyado, tahimik ngunit lubos na mapagkakatiwalaan. Kasama niya, naniniwala ako na maaari kong harapin ang lahat ng pagsubok at makuha ang akin. 2 araw pagkatapos kong bumalik, ang aking kalusugan ay bumuti ng malaki. Ang pisikal na sakit ay humina, ngunit ang pagkamiss ko sa aking anak ay lumalaki. Bawat gabi, pinapangarap ko si Ana na umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Alam ko na hindi na ako maaaring maghintay pa. Panahon na para bumalik sa lugar na nagtulak sa akin sa pinakamalaking sakit. Hindi bilang isang asawang itinaboy, kundi bilang si Althea, ang anak ng pamilya Rafael. Sa umagang iyon, pinili ko ang isang sea green silk na damit at nag-makeup ako ng banayad ngunit sapat na para matakpan ang aking pagod. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi na ako ang mahina na babae sa probinsya. Ang mga mata ko ay nagpapakita na ngayon ng katatagan at lamig. Naghihintay na si Miguel sa ibaba. Binigyan niya ako ng isang maliit na voice recorder at isang folder ng mga dokumento. Ito ang recording ng usapan mo at ng pamilya Cruz noong gabing iyon. Ang security system sa kanilang bahay ay mahina. Madali itong nakuha ng mga tao ko. Maikli niyang ipinaliwanag. At ito naman ay isang kopya ng mga kaduda-dudang transaksyon at ebidensya ng tax evasion ng kumpanya ng Cruz sa nakalipas na 3 taon. Sapat na ito para magbigay sa kanila ng problema. Tumango ako, hinawakan ko ng mahigpit ang folder. Salamat, Miguel. Sapat na ito. Sasama ako sa'yo. Sabi niya. Hindi na kailangan. Sagot ko ng may katiyakan. Gusto ko itong ayusin ng mag-isa. Isang magarang puting Bentley ang nagdala sa akin pabalik sa mansyon ng pamilya Cruz. Pareho pa rin ang tanawin, ngunit ang aking isipan ay ganap na naiba. Bumaba ako sa kotse, nakataas ang ulo at lumakad sa loob. Ang mga katulong ay nagulat nang makita ako, hindi makapagsalita. Nakaupo si Elena sa sala, umiinom ng tsaa. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata, at malakas niyang inilagay ang tasa sa mesa. Ikaw na hinayupak, bakit ka pa naglakas loob na bumalik dito? Umalis ka na. Bumaba si Marco mula sa itaas, at nang makita niya ako, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat at pagkadismaya. Bakit ka pa bumalik? Nagdiborsyo na tayo, hindi ka welcome dito. Ngumiti ako ng malamig at dahan-dahang umupo sa sofa sa harap nila. Hindi ako bumalik para magpa-welcome sa inyo. Bumalik ako para kunin ang akin. Ang iyo. Nakakatawa. Ngumisi si Elena. Pumirma ka na sa divorce papers. Umalis ka nang walang-wala. Walang pag-ari mo dito. Oh, talaga? Inilagay ko ang voice recorder sa mesa at pinindot ang play. Ang buong kwarto ay naging tahimik, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga malupit na salita noong gabing iyon. Hindi kailangan ng pamilya Cruz ang isang manugang na hindi marunong manganak, nagdala lang ng isang walang silbing pato. Pumirma ka na, tama si inay. Nag-iisa lang akong anak na lalaki, kailangan ng pamilya Cruz ng tagapagmana. Ang mga mukha ni na Elena at Marco ay namula at naging puti. Nanginginig si Elena at itinuro ako, ikaw. Nag-record ka. Bakit hindi? Pinatay ko ang recorder. Kung ipadala ang recording na ito sa media, ano kaya ang mangyayari sa reputasyon ng pamilya Cruz? Isang respetadong pamilya na malupit sa kanilang bagong manganak na manugang, pinilit siyang talikdan ang sarili niyang anak dahil lang sa ito ay babae. Siguradong magiging magandang kwento yan. Hindi mo magawa yan. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi lang iyon. Dahan-dahan kong itinulak ang folder sa mesa patungo sa kanila. Ang kumpanya ng Cruz ay talagang maunlad Tax evasion, money laundering, smuggling. Gaano katagal ka makukulong, Marco? Nanginginig na binuklat ni Marco ang bawat pahina ng mga dokumento, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tiningnan niya ako na parang isang halimaw. Paano? Paano ka nagkaroon ng mga ito? Hindi mo kailangang malaman kung paano ko nakuha ang mga ito. Kailangan mo lang malaman na, kung gusto ko, ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Cruz ay mawawala sa isang iglap. Ang bawat salita na lumabas sa akin ay malamig at matalim na parang talim.
At magbabayad kayo sa lahat ng ginawa ninyo sa akin at sa aking anak. Ngayon, hindi na matapang si Elena. Nauutal siya. Ano? Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay simple. Tumayo ako, tiningnan ko sila ng diretsyo sa mga mata. Una, agad na kanselahin ang hindi makatarungang divorce papers. Pangalawa, babalik ako dito para kunin ang aking anak. Si Ana, mula ngayon, ay dadalhin ang aking apelyido, ang apelyido ng mga Rafael. Wala kayong karapatan na maging ama o lola niya. Matapos kong sabihin iyon, hindi ko na sila tiningnan at lumabas ako ng pinto. Alam ko na ito ay simula pa lang, ang tunay na laban ay nasa unahan pa. Ngunit ngayon, nagtanim na ako ng takot sa kanilang mga puso, at ang takot na iyon ay magiging pinakamabisang sandata ko. Ilang araw pagkatapos, opisyal akong pumasok sa Rafael Corporation bilang isang malaking shareholder na may 20% ng shares na inilipat sa akin ng aking ama. Ito ay bahagi ng plano ng aking ama at ni Miguel upang bigyan ako ng isang matatag na posisyon sa korporasyon. Ang unang board meeting ko ay naka-schedule pagkatapos. Alam ko na hindi ito isang ordinaryong meeting. Ito ang magiging unang labanan ko, kung saan kailangan kong harapin ng direkta ang aking ate na si Sofia at ang mga taong sumusuporta sa kanya. Nagdamag si Miguel na tinutulungan ako sa paghahanda. Sinuri niya ang sitwasyon ng korporasyon, ang mga lakas at kahinaan ng bawat proyekto, at ang mga personalidad at posisyon ng bawat miyembro ng board. Si Ate Sofia ay naging vice president sa loob ng maraming taon, at marami siyang taga-suporta sa board. Siguradong gagawin nila ang lahat para pahirapan ka sa meeting ngayon. Paalala ni Miguel. Sasalakay nila ang pinakamalaki mong kahinaan, ang kawalan mo ng karanasan sa pamamahala. Hindi mo kailangang makipagtalo ng direkta, maging kalmado ka lang at magtanong ng mga matatalim at may kaugnayan na tanong. Hayaan mo silang ilantad ang kanilang mga pagkakamali. Huminga ako ng malalim at tumango. Sinuot ko ang isang beige business suit na ginawa ng isang personal na designer. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos na nagpapakita ng profesionalismo at otoridad. Nang pumasok kami ni Miguel sa meeting room, ang lahat ng mata ay nasa akin. Mayroong pag-usisa, pagdududa, at hindi nakatagong paghamak. Nakaupo si Sofia sa upuan ng chairman. Dahil mahina ang kalusugan ng aking ama, siya ang nag-autorisa sa kanyang pamamahala sa meeting. Nang makita niya ako, ngumisi lang siya, isang ngiti na may nakatagong kahulugan. Nagsimula ang meeting. Pagkatapos ng karaniwang financial reports, biglang lumipat si Sofia sa isang resort real estate project sa baybayin ng Visayas na siya ang namamahala. Mga Ginoo, ang Green Haven Resort Project ay umuusad ng maayos. Natapos na natin ang site preparation at magsisimula na tayong magtayo sa unang yugto. Inirerekomenda ko sa board na mag-inject ng karagdagang 1 bilyon upang mapabilis ang pag-unlad, upang makuha ang merkado bago ang ating mga kalaban. Ilang mga direktor na malinaw na taga-suporta ni Sofia ay agad na nagpakita ng suporta. Ang kapaligiran sa meeting room ay mukhang ganap na pabor sa kanya. Sa sandaling ito, nagsalita ako, ang boses ko ay malinaw ngunit may katiyakan, sinira ko ang maling pagkakaisa. Paumanhin, Vice President, maaari ba akong magtanong ng ilang bagay? Nagulat ang lahat at tiningnan ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Sofia, ngunit nanatili siyang magalang. CJ, Althea. Vice President at mga Ginoo, ayon sa report na nabasa ko, ang Green Haven Resort Project ay may napakagandang lokasyon, ngunit ito ay nasa isang lugar na madalas na tinatamaan ng bagyo at baha. Ang Environmental Impact Report ng proyekto ay mukhang napakamababaw, lalo na ang bahagi tungkol sa mga solusyon sa pag-iwas sa kalamidad. Ang pag-inject ng karagdagang 1 bilyon sa isang mataas na panganib na proyekto ay isang matalinong desisyon ba? Biglang naging tahimik ang kwarto. Ang tanong ko ay tumama sa isang kritikal na kahinaan na mukhang sinasadya ng lahat na baliwalain. Isang matandang direktor na mukhang neutral ay tumango. May punto si Althea. Ang panganib ng kalamidad sa lugar na iyon ay napakalaki. Kailangan natin ng mas detalyadong contingency plan. Nagsimulang mag-atubili si Sofia. Kinuha na namin ang problemang ito. Ang aming koponan ng mga engineer ay sisiguraduhin ang kaligtasan ng proyekto. Nagpatuloy ako, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na umiwas. Kaya maaari ba ninyong ipakita sa lahat ang detalyadong plano para sa seawall, drainage system, at structural reinforcement? Bukod pa rito,
ang gastos para sa mga ito ay kasama na ba sa 1 bilyong budget na inirekomenda mo? O ito ba ay isang karagdagang gastos sa hinaharap? Ang sunod-sunod kong mga tanong ay hindi kayang sagutin ni Sofia. Maliwanag na masyado siyang nagtiwala sa kanyang kapangyarihan at binaliwala ang mga mahahalagang detalye o sinasadya niyang gawin itong malabo upang madaling maipasa ang budget. Ang ibang miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nagbago, hindi na paghamak kundi paggalang. Sa wakas, ang pinakamatandang shareholder ay nagsalita, sang-ayon ako sa opinyon ni Althea. Ang rekomendasyon ng Vice President na mag-inject ng kapital ay kailangang suriin. Ang project team ay kailangang magsumite ng isang mas detalyadong ulat sa mga solusyon sa pag-iwas sa panganib bago tayo gumawa ng isang huling desisyon. Ang rekomendasyon ni Sofia ay tinanggihan. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Tiningnan niya ako ng matalim na parang kutsilyo. Natapos ang meeting. Nanalo ako sa unang labanan. Nang lumabas kami ng meeting room, tiningnan ako ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam ko na ang daan sa unahan ay puno pa rin ng mga hadlang, ngunit mayroon na akong magandang simula. Pinatunayan ko sa lahat na si Althea ay hindi isang walang silbing manika na umaasa lang sa kayamanan ng kanyang ama. Pagkatapos ng board meeting, ang aking kredibilidad sa korporasyon ay tumaas, ngunit kasabay nito, ang pagkamuhi mula kay Sofia ay naging mas malinaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang malamig, kundi may halong galit at pagdududa. Ito ay nagpalakas sa isang hinala na nagsimula nang bumalik ako. Kami ba ay tunay na magkapatid? Ang dugo, kahit na magkahiwalay ng 20 taon, ay dapat mayroong isang hindi nakikitang koneksyon, ngunit sa pagitan namin ni Sofia ay isang pader ng yelo. Ang paraan niya sa pagtrato sa aking ama nang siya ay may sakit, ang kanyang hindi nakatagong kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan. Lahat ng ito ay ginawa akong malayo sa kanya. Noong gabing iyon, matapos kong makuha si Ana mula sa bahay ng mga Cruz at dalhin sa mansyon, ang puso ko ay sa wakas ay kalmado. Tiningnan ko ang aking munting anak na natutulog sa aking mga braso, at lalo akong naging determinado na malaman ang lahat upang maprotektahan siya. Nakita ko si Miguel sa library. Miguel, may gusto akong ipakiusap sa'yo. Sabi ko, ang boses ko ay seryoso. Nagdududa ako sa pagkakakilanlan ni Sofia. Hindi masyadong nagulat si Miguel. Inilagay niya ang kanyang tasa ng tsaa at maingat siyang tumingin sa akin. May ebidensya ka ba? Wala akong konkretong ebidensya. Aminado ako. Ito ay isang pakiramdam lang, wala akong nararamdamang anumang relasyon sa kanya. Bukod pa rito, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa nakaraan, tungkol sa aking pagkidnap 20 taon na ang nakalipas. Marahil ang lead ay nasa doon. Tumango si Miguel, naiintindihan ko. Sa katunayan, mayroon din akong ilang mga tanong. Huwag kang mag-alala, ipapaimbestiga ko muli ang buong insidente. Magsisimula tayo sa mga dating katulong ng pamilya at sa mga record ng orphanage kung saan ka lumaki. Ang investigasyon ay nagsimula ng tahimik. Inimbitahan ni Miguel ang kanyang pinakamapagkakatiwalaan na mga tao. Binalikan nila ang bawat pahina ng mga lumang record at hinanap ang mga matatandang katulong na matagal nang umalis sa pamilya. Maraming araw ang lumipas nang walang anumang malaking resulta. Ang lahat ay parang nabura na ng oras. Hanggang sa isang hapon, tinawagan ako ni Miguel na may medyo tuwang-tuwa na boses. Althea, nakahanap kami ng isang mahalagang lead. Isang dating nurse na nag-alaga sa inyong magkapatid noong bata pa kayo. Nakatira siya ngayon sa isang liblib na lugar sa probinsya. Agad kaming umalis. Ang nurse ay nasa edad 70, ang kanyang buhok ay puti na ngunit matalas pa rin ang kanyang isipan. Nang makita niya ako, umiyak siya. Segundo senorita, ikaw nga, kamukhang-kamukha mo ang iyong ina. Matapos siyang kumalma, nagsimula kaming magtanong. Nang banggitin si Sofia, nag-atubili ang nurse. Ang panganay na anak na babae, hindi siya kamukha mo noong bata pa siya. Siya ay tahimik, madalas mag-isa. Naalala mo ba ang anumang espesyal na katangian ni Sofia? Tanong ni Miguel direkta sa punto. Nag-isip ang nurse sandali at pumalakpak, naalala ko na. Ang panganay na anak na babae ay nahulog sa hagdan noong bata pa, at mayroon siyang maliit na peklat sa kanyang noo, sa ilalim ng kanyang buhok. Ang peklat ay hindi malaki ngunit makikita mo ito kung titingnan mo ng mabuti. Ang puso ko ay kumabog. Si Sofia na alam ko ngayon, ang noo niya ay ganap na makinis.
Mayroon pa ba? Tanong ko ng mabilis. Mayroon pa. Nagpatuloy ang nurse. Ang direktang nag-alaga sa inyong dalawa ay ang yaya na si Rosalinda. Matapos kang makidnap, misteryoso ring nawala siya. Hinanap siya ng chairman sa lahat ng lugar ngunit hindi siya matagpuan. Rosalinda. Ang pangalang ito ay parang isang susi na nagbubukas ng isang lihim na pinto. Pagkatapos naming bumalik mula sa bahay ng nurse, agad na ipinahanap ni Miguel ang yaya na ito. Ang resulta ay nakuha lang pagkatapos ng isang araw na nagulat sa aming dalawa. Si Rosalinda ay may anak na babae na ipinanganak sa parehong taon ni Sofia. At ang mas nakakagulat pa, nang ikumpara namin ang larawan ng kanyang anak na babae noong bata pa siya sa larawan ni Sofia, ang pagkakahawig ay kakaiba. Nagpakuha si Miguel ng isang lihim na DNA test na ikinumpara ang sample ng buhok ni Sofia mula sa suklay sa isang malayong kamag-anak ni Rosalinda. Noong gabing iyon, ibinigay sa akin ni Miguel ang resulta ng test. Kahit na handa na ako sa emosyonal, ang kamay ko ay nanginginig pa rin habang hawak ito. Ang huling linya ng konklusyon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Ang resulta ng DNA mula sa sample ng buhok ay nagpapatunay ng inaanak na relasyon sa pagitan ni Rosalinda at Sofia. 99.9% ang posibilidad. Kaya malinaw na. Ang ate na hinarap ko sa buong panahon ay isang impostor. Siya ang anak ni Rosalinda, ang yaya na nawala sa parehong oras na ako ay nawala. Isang nakakatakot na pagsasabuatan ang tinago sa loob ng 20 taon. Ang aking kaaway ay hindi ang aking tunay na ate, kundi ang anak ng taong posibleng sumira sa buong pamilya ko. Kaya nasaan ang tunay kong ate, si Sofia? Ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Sofia ay nagpahanga sa akin, ngunit ginawa rin nito ang lahat ng kanyang ginawa na mas madaling maintindihan. Ngunit bago pa ako makapagplano para sa susunod na hakbang, dumating ang isang kalamidad. Si Ana, ang aking munting anak na babae, ay biglang nilagnat ng mataas at nagconvulse. Umiyak siya ng walang tigil, ang katawan niya ay namumutla. Sobra akong nagpanik at mabilis kong dinala ang aking anak at si Butler Miguel sa pinakamahusay na internasyonal na ospital sa lungsod. Tinignan ko ang munting katawan ng aking anak na may mga nakasaksak na tubo at ang puso ko ay parang pinipiga. Ang mga nangungunang doktor ay inimbitahan upang mag-consult, ngunit walang nakahanap ng dahilan. Ang kalagayan ni Ana ay lumala. Nawalan siya ng malay. Halos gumuho ako at umupo lang ako sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang munting kamay at nagdasal. Palaging nasa tabi ko si Miguel. Hindi lang niya ako inaliw kundi kumilos din siya ng may determinasyon. Nag-imbita siya ng isang toxicologist mula sa ibang bansa upang lumipad ng mabilis. Matapos ang halos isang araw ng pagsubok, ang espesyalista ay nagbigay ng huling konklusyon na nag-shock sa lahat. Ang bata ay may chronic mercury poisoning. May taong naglagay ng maliit na dami ng mercury sa pagkain o gatas ng bata sa loob ng mahabang panahon, sinadyang lason siya. Isang bagong panganak na wala pang isang buwan. Ang kalupitan na ito ay lampas sa aking imahinasyon. Ang sakit sa aking puso ay mabilis na naging isang nagliliyab na galit. Sino? Sino ang gumawa ng malupit na bagay na ito sa aking anak? Ang pamilya Cruz ang unang pinaghihinalaan. Galit sila sa akin, at mayroon silang sapat na dahilan para maghiganti, ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang impostor na si Sofia. Tinitignan niya ako bilang isang tinik sa kanyang gilid. Ang pag-atake sa pinakamalaking kahinaan ko, ang aking anak, ay magpapabagsak sa akin. Agad na nag-imbestiga si Miguel. Ang seguridad sa mansyon ng pamilya Rafael ay napakahigpit, at mahirap para sa mga outsider na makapasok, kaya ang salarin ay maaaring nasa loob. Ang koponan ni Miguel ay muling sinuri ang lahat ng security camera sa loob ng nakalipas na 2 linggo, at sinuri ang background ng lahat ng mga katulong, lalo na ang mga itinalaga upang alagaan si Ana. Ang investigasyon ay mabilis na nagkaroon ng resulta. Natuklasan nila ang isang bagong katulong na kinuha mga 3 linggo na ang nakalipas, na ang pangalan ay Ho. Ang taong ito ay may kaduda-dudang pag-ugali. Sa kamera, ilang beses siyang palihim na pumasok sa kwarto ni Ana kapag hindi niya duty. At pagkatapos na maospital si Ana, nawala rin siya ng walang bakas. Sa paghahanap sa mga bakas ng katulong na si Ho, natuklasan ng koponan ni Miguel ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Ho ay nakatanggap ng isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa isang bank account,
at ang may-ari ng account na yon ay walang iba kundi si Elena, ang ina ni Marco. Ang lahat ay malinaw na. Ang pamilya Cruz ang nagbayad sa katulong upang lasunin ang aking anak. Ngunit nang mas malalim na naghukay si Miguel, natuklasan niya ang isa pang detalye. Bago niya ginawa ang masamang gawa, si Ho ay nagkaroon ng isang lihim na meeting sa isang babae. Kahit na malabo ang security camera sa coffee shop, sa pamamagitan ng image analysis, ang taong iyon ay walang iba kundi si Sofia. Isang perpektong plano na gumamit ng kutsilyo upang pumatay. Ginamit ng impostor ang galit ng pamilya Cruz sa akin, na nag-udyok sa kanila na gawin ang malupit na pagsasabuatan. Kung mabubunyag ang insidente, ang lahat ng kasalanan ay ibibigay sa pamilya Cruz. At siya ay magiging malinis. Gusto niyang gamitin ang kamatayan ng aking anak upang sirain ako, upang wala na akong lakas upang lumaban sa kanya. Iniulat ni Miguel ang buong insidente sa akin sa ospital. Umupo ako ng tahimik, ang aking mga kamay ay nakakuyom, ang aking mga kuko ay tumatago sa aking balat, ngunit hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ang kanilang kalupitan ay lumampas sa lahat ng hangganan ng pagiging tao. Hindi lang nila gustong sirain ako kundi gusto rin nilang kunin ang buhay ng isang inosenteng bata. Tiningnan ko ang intensive care unit kung saan ang aking anak ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Isang nakakatakot na lamig ang bumangon sa aking puso. Wala nang luha na dumadaloy, sa halip ay isang panunumpa na nakasulat sa aking mga buto. Sofia, Marco, Elena. Kayong lahat. Bulong ko, ang boses ko ay naging garalgal dahil sa galit. Ipinapangako ko na gagawin kong magbayad kayong lahat ng daan-daang, libu-libong beses sa sakit na dinaranas ng aking anak. Ang oras ay lumipas sa pag-aalala at galit. Sa loob ng ilang buwan, halos na natili ako sa ospital. Salamat sa maingat na pag-aalaga ng pinakamahusay na mga doktor at sa plano ng paggamot ng internasyonal na espesyalista, nalampasan ni Ana ang kritikal na kondisyon. Dahan-dahang gumising siya ngunit ang lason ay nag-iwan ng malubhang epekto na nakakaapekto sa kanyang nervous system at sa kanyang pag-unlad. Tiningnan ko ang mahina at maputla na aking anak, ang puso ko ay parang pinutol at ang apoy ng paghihiganti sa akin ay lalong lumaki. Ang insidenteng ito ay nagbago sa akin. Wala na akong oras para maging mahina o malungkot. Bawat segundo, nag-aaral ako kay Miguel tungkol sa pamamahala ng korporasyon, pag-aanalisa ng merkado, at palihim na nag-ipon ng mas maraming ebidensya laban sa mga taong nagpahirap sa aking anak. Alam ko na upang matalo ang impostor na si Sofia at ang kanyang mga kasamahan, kailangan kong magkaroon ng kapangyarihan at karunungan. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa aking regular na check-up, sinabi sa akin ng doktor na buntis ako sa loob ng mahigit 2 buwan. Sa pag-atras, ang oras ng paglilihi ay mga 6 hanggang 7 linggo pagkatapos kong manganak kay Ana. Ito ay ang resulta ng isang beses na kailangan kong bumalik sa bahay ng mga Cruz para sa mga papeles at sinamantala ni Marco ang sitwasyon. Umupo ako ng tahimik sa opisina ng doktor, ang kamay ko ay hindi sinasadyang inilagay sa aking tiyan. Isang munting buhay ang lumalaki sa loob ko, ngunit ang ama nito ay ang taong walang awa na nag-abandona sa akin, isang kasabwat sa pagsasabuatan upang patayin ang kanyang ate. Ang matinding salungat na damdamin ay nagpagulo sa aking puso. Mahal ko ang munting buhay na ito, ngunit galit ako sa taong lumikha nito. Ikinuwento ko ito kay Miguel at tahimik lang siyang nakinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pag-aalala. Ito ang iyong desisyon, Althea. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Noong gabing iyon, binisita ko ang aking ama. Ang kanyang kalusugan ay humina. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang matatandang mata ay puno ng luha. Anak, walang kasalanan ang bata. Siya ay iyong dugo, ang aking apo. Panatilihin mo siya, Althea. Bigyan mo siya ng magandang buhay upang mabawi ang lahat ng dinanas mo at ng iyong ate. Ang mga salita ng aking ama ay tumulong sa akin na gumawa ng huling desisyon. Ipapanganak ko ang batang ito at mamahalin ko siya ng buong puso. Siya ay aking anak, walang kinalaman sa masamang ama na yon. Ang balita na ako ay buntis ay mabilis na dumating sa aking mga kaaway. Para sa impostor na si Sofia, ito ay isang bagong banta. Para sa pamilya Cruz, ito ay isang pagkakataon, isang potensyal na trump card upang i-blackmail ako, lalo na nang ang kanilang kumpanya ay nasa gilid ng pagkabangkarote dahil sa mga economic attacks na lihim na ginawa ni Miguel.
Nakaranas ako ng pagbubuntis sa ilalim ng pinakamahigpit na proteksyon. Ginawa ni Miguel ang mansyon na isang hindi malalampasan na kuta. Sa wakas, dumating ang araw ng panganganak at nagbigay ako ng buhay sa isang malusob na batang lalaki. Tinignan ko ang aking munting anak sa aking mga kamay, pinangalanan ko siyang Luis, na may pag-asa na magkakaroon siya ng isang tahimik at malusob na buhay. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Kahit na nag-inat na kami, ang pinakamalubhang bagay ay nangyari. Isang linggo pagkatapos kong ipanganak si Luis, sinamantala ni Marco ang isang sandali ng pagiging pabaya ng seguridad sa gabi, at pumasok siya sa mansyon at kinidnap ang bata. Sinundan niya ako at nagplano ng matagal. Nang matuklasan kong nawawala ang aking anak, ang buong mundo ko ay gumuho muli. Pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng galit sa telepono. Althea, ang anak mo ay nasa kamay ko. Kung gusto mo siyang ligtas, maghanda ka ng 1 bilyon na cash at ang lahat ng iyong shares sa Rafael Corporation. Huwag kang tumawag sa pulis, kung hindi ay hindi mo na siya makikita muli. Ang galit na boses ni Marco ay nasa aking tenga pa rin, ngunit ang isip ko ay naging malamig at kakaibang kalmado. Ang unang takot ay mabilis na napalitan ng isang nagbabagang galit. Nilampasan niya ang aking huling hangganan. Naglakas loob siyang galawin ang aking bagong panganak na anak. Okay, sumasang-ayon ako. Sagot ko, ang boses ko ay walang pagbabago. Bigyan mo ako ng oras at lokasyon, ngunit kailangan kong siguraduhin na ang aking anak ay ligtas. Mukhang nagulat si Marco sa aking pagiging kalmado. Nagpadala siya sa akin ng isang maikling video kung saan natutulog si Luis ng mahimbing. Mamayang gabi, mag-isa kang magdala ng pera at mga dokumento sa abandonadong cement factory sa labas ng lungsod. Tandaan, mag-isa ka lang. Sa sandaling natapos ang tawag, agad kong hinanap si Miguel. Narinig niya ang buong usapan, ang kanyang mukha ay naging seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim. Nasa dulo na siya, ito ay isang bitag. Siguradong si Sofia ang utak sa likod nito. Alam ko. Sabi ko, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ngunit kailangan kong pumunta, hindi ko maaaring hayaan si Luis na nasa panganib. Siyempre, kailangan mong pumunta. Agad na sagot ni Miguel. Ngunit hindi ka mag-isa. Maglalagay tayo ng mas malaking bitag. Isang detalyado at matapang na plano ang binalangkas. Inimbitahan ni Miguel ang kanyang pinakamahusay na security team, ang mga taong may mataas na pagsasanay at lubos na tapat. Palihim nilang paliligiran ang pabrika, pinuputol ang lahat ng mga labasan. Ako ang magiging pain at papasok ako ng mag-isa upang makuha ang atensyon ni Marco. Ang paghahanda ng 1 bilyon na cash at ang mga dokumento sa paglilipat ng shares ay ginawa ng mabilis. Siyempre, karamihan sa pera ay peke na may mga nakakabit na YINA device. Ang transfer contract ay espesyal na ginawa na may mga legal na probisyon na maaaring gawing null at void agad. Hating gabi, ang kalangitan ay itim na parang tinta. Nag-drive ako ng mag-isa sa abandonadong cement factory ayon sa direksyon. Ang lugar ay liblib at sira, ang mga kulay abo na gusali ay nakatayo sa dilim na parang mga halimaw. Pumasok ako, hawak ang 2 malalaking maleta na puno ng pera. Sa loob ng pabrika, ang malabong ilaw mula sa ilang lumang ilaw ay nag-ilaw sa lugar. Nakatayo si Marco doon, hawak si Luis. Ang mukha niya ay payat, ang kanyang mga mata ay namumula na may takot at galit. Nasaan ang pera at ang mga dokumento? Hinihiling niya. Narito. Inilagay ko ang mga maleta, itinulak ito patungo sa kanya. Nasaan ang anak ko? Ibigay mo siya sa akin. Pirmahan mo muna ang mga dokumento. Sigaw niya, hawak niya ng mahigpit ang bata sa isang kamay, at nagtutok siya ng isang kutsilyo sa akin sa kabilang kamay. Kalmado kong kinuha ang ballpen at pumirma ako sa kontrata. Sa sandaling yumuko siya upang suriin ang pirma at buksan ang maleta, alam kong dumating na ang pagkakataon. Bigla akong sumigaw ng malakas, at sipa ko ang isang walang laman na drum sa malapit, na lumikha ng isang malakas na ingay. Iyon ang senyas. Agad-agad, mula sa lahat ng sulok, ang koponan ni Miguel ay pumasok na parang mga multo. Ang malalakas na ilaw ay sabay-sabay na bumukas, na nag-ilaw sa buong pabrika. Nagpanik si Marco, nagulat at umatras, ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nanginginig. Marco, wala ka ng tatakbuhan. Ang boses ni Miguel ay matigas at malakas. Lumabas siya mula sa likod ng isang malaking konkretong haligi,
at dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. "Huwag kang lumapit, kung hindi ay papatayin ko siya." Sigaw ni Marco, itinutok ang kutsilyo sa lig ni Luis. Ang puso ko ay kumabog ngunit nagtitiwala ako kay Miguel. Huminto siya, itinaas ang kanyang dalawang kamay, "Kumalma ka. Marco, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa paggawa ng ganyan? Iniwan ka na ni Sofia, isang piyon ka lang. Ibigay mo ang bata at magiging malaya ka." Ang mga salita ni Miguel ay tumama sa puso ni Marco. Natigilan siya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sakit at kawalang pag-asa. Alam niyang talo na siya, na ginamit siya. Sinamantala ni Miguel ang sandaling nag-atubili si Marco at mabilis siyang lumapit. Sa isang propesyonal na galaw, inalis niya ang kamay ni Marco na may kutsilyo at mabilis niyang sinalo si Luis. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap at agad na pumasok ang security team at kinontrol si Marco na tuluyan ng gumuho. Mabilis akong tumakbo at niyakap ang aking anak. Ligtas ang bata, walang dalos. Niyakap ko ang aking anak at tiningnan ko si Miguel, ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Nanalo kami. Si Marco ay inaresto sa gabi ring iyon. Nahaharap sa 4 na malamig na dingding ng kulungan, nahaharap sa krimen ng kidnapping at extortion, nahaharap sa malupit na katotohanan na ang pamilya Cruz ay nawala, siya ay ganap na gumuho. Ang galit niya sa akin ay naging matinding galit sa taong nagtulak sa kanya sa landas na ito, si Sofia. Nalaman niya na siya ay isang gamit lang, isang piyon na ginamit at itinapon. Gusto niyang makita ako. Pumunta ako ngunit tumayo lang ako sa labas, tinitingnan siya sa pamamagitan ng makapal na salamin. Sumigaw siya, hinampas ang salamin, at sinabi niya kung paano siya nilapitan ni Sofia, kung paano siya nangako na tutulungan siyang makuha ang lahat, at kung paano niya siya sinulsulan na gawin ang kidnapping, ngunit wala siyang ebidensya. Ang lahat ng transaksyon sa pagitan nila ay ginawa ng palihim. Alam ko na nagsasabi siya ng totoo, ngunit ang mga salita ng isang kriminal ay walang gaanong bigat. Gayunpaman, ang kanyang desisyon na ibunyag ang lahat ng katotohanan sa korte ay sapat na upang hindi mapakali si Sofia. Ngunit minahalaga namin ang kanyang kalupitan at determinasyon. Sa gabi bago ang preliminary trial, isang nakakagulat na balita ang dumating. Nagpakamatay si Marco sa kulungan. Ginamit niya ang isang nakatagong lason na pildoras upang tapusin ang kanyang buhay. Sa tabi ng kanyang katawan ay isang mabilis na sulat na nagpapahayag ng lahat ng kasalanan at walang pagbanggit sa mastermind sa likod. Ang lahat ng pinakamahalagang leads ay naputol. Sa sandaling nakumpirma ang balita ng kamatayan ni Marco, kumilos si Sofia. Alam niya na kahit napatay na si Marco, basta't may pagdududa ako, hindi siya magiging ligtas. Nagpasya siyang gumawa ng huling atake, isang mapanirang atake upang ilibing ang nakaraan magpakailanman. Sa madaling araw, ang buong lungsod ay nagising ng malakas na sirena ng bombero. Ang headquarters ng Rafael Corporation, isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, ay nasusunog. Ang apoy ay kumalat ng hindi normal at mabilis itong kumalat. Ang pangunahing target ng apoy ay hindi ang mga opisina, kundi ang data center at ang file storage sa basement. Ito ang puso ng buong korporasyon, kung saan nakaimbak ang lahat ng lihim na impormasyon, financial transactions, kontrata, at pinakamahalaga, ang human resources file ng lahat, kabilang ang peking file ni Sofia. Ginawa ng mga bumbero ang kanilang makakaya, ngunit nang naapula ang apoy, huli na ang lahat. Ang data center ay ganap na nasunog. Ang mga servers ay natunaw, ang mga hard drive ay nabago ang hugis, ang mga tumpok ng papel na file ay naging abo. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang peking pagkakakilanlan, ng kanyang mga madilim na transaksyon, upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ay parang nabura ng apoy. Lumabas si Sofia sa media na may malungkot na mukha, naglalaro ng papel ng isang responsableng vice president na nalulungkot sa pagkawala ng kumpanya. Maayos niyang ibinaling ang opinyon ng publiko sa isang aksidenteng sunog dahil sa short circuit. Nakatayo ako sa malayo, tinitingnan ang nasunog na gusali, ang puso ko ay naging malamig. Ang impostor ay gumawa ng isang napakahusay at malupit na hakbang. Handa siyang isakripisyo ang bahagi ng ari-arian ng korporasyon upang protektahan ang kanyang lihim. Ang lahat ng ebidensya na pinaghirapan namin ni Miguel ay parang walang silbi. Sa isang sandali, naramdaman ko na parang ang lahat ng aking pagsisikap ay nasayang. Ang aking kaaway, matapos sirain ang lahat, ay maaaring lumabas mula sa abo, malinis at walang mansa. Ako ay nalubog sa pakiramdam ng kabiguan at kawalan ng kakayahan.
Ang lahat ng mga daan ay parang isang patay na dulo. Ang salarin ay malaya pa rin sa labas ng batas, at lalo pang pinalakas niya ang kanyang posisyon pagkatapos ng sunog sa pamamagitan ng pagiging responsableng tao para sa muling pagtatayo ng korporasyon. Sa mga desperadong araw na yon, bumalik ako sa lumang kwarto ng aking ina bilang isang paraan upang maghanap ng aliw. Umupo ako ng tahimik, tinitingnan ang kanyang mga memorabilia. Hinawakan ko ang isang sandalwood jewelry box na sinabi ni Butler Miguel na ang pinakamahalaga sa aking ina. Binuksan ko ang takip ng kahon, at sa loob ay ilang alahas na hindi masyadong mahal ngunit masalimuot. Kinuha ko ang bawat piraso, at biglang naramdaman ng aking daliri ang isang maliit na bukol sa ilalim ng velvet lining. Curious, dahan-dahan kong inalis ang velvet. Isang lihim na kompartimento ang lumabas. Sa loob ng lihim na kompartimento ay hindi mga kayamanan kundi isang maliit na leather-bound notebook at isang ordinaryong fountain pen. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Nanginginig kong binuksan ang notebook. Ang malambot, eleganteng sulat ng aking ina ay lumabas sa harap ko. Ito ang kanyang diary. Binasa ko ito ng mabilis sa bawat pahina. Isinulat ng aking ina ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang kanyang mga pagdududa. Sumulat siya tungkol sa mga kakaibang pag-ugali ng yaya na si Rosalinda, tungkol sa kanyang pakiramdam ng hindi kaligtasan kapag ang kanyang mga anak ay malapit sa babaeng iyon. At pagkatapos, isang nakakatakot na katotohanan ang lumabas sa huling mga pahina na isinulat ilang araw bago ako nakidnap. Sumulat ang aking ina, ngayon dinala ko ang 2 kong anak para sa medical check-up. Kinumpirma ng doktor na sina Maya at Althea ay kambal, ganap na magkatugma. Ang mga papeles ng 2 bata ay may kakaibang bagay. Nag-aalala ako na may masamang balak si Rosalinda, kaya ni-record ko ito upang maging handa kung sakaling may mangyari. May isang bagay na mali, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kambal? Ako at si Sofia ay tunay na kambal. Ang isip ko ay nagulo. Kaya hindi lang ako may ate kundi mayroon din akong kapatid na kambal. Kinuha ko ang fountain pen at dahan-dahan kong inikot ito sa aking kamay. Mayroong isang napakaliit na pindutan sa katawan ng pen. Sinubukan ko itong pindutin. Isang pamilyar, mainit na boses ang lumabas mula sa pen, ang boses ng aking ina. Manang Lydia, sobrang nag-aalala ako. Nadiskubre ko lang na sina Sofia at Althea ay kambal, tinago ito sa akin ng aking asawa. Mayroon din akong hinala na may masamang balak ang yaya na si Rosalinda. Natatakot ako na saktan niya ang aking mga anak. Ni-record ko ang usapan na ito, tinago ko ito dito, kung sakaling may mangyari. Ang maikling recording ay naglalaman ng isang malaking halaga ng impormasyon. Ito ang tiyak na ebidensya. Hindi maitatanggi na ebidensya na mayroon akong kapatid na kambal at ang pagdududa ng aking ina kay Rosalinda. Ang apoy ay maaaring sumunog sa mga file, ngunit hindi nito masusunog ang pag-ibig at pag-aalaga ng isang ina. Sa parehong oras na nakahanap ako ng pag-asa mula sa mga memorabilia ng aking ina, isa pang magandang balita ang dumating. Ang operasyon sa puso ng aking ama ay naging matagumpay. Nalampasan niya ang kritikal na kondisyon at unti-unting gumagaling. Mabilis akong pumunta sa ospital, hawak ko ng mahigpit ang voice recorder pen at ang diary. Pumasok ako sa kwarto, nakahiga si tatay sa kama, mahina pa rin ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang ngumiti. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang payat na kamay. Ama, nahanap ko ito. Ibinigay ko sa kanya ang diary at pinindot ang play sa recording. Nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa pagkatapos ng 20 taon, ang mga mata ng aking ama ay puno ng luha. Narinig niya ang buong recording, binasa ang huling mga pahina ng diary. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Kambal kayo. Aminado niya, ang boses niya ay garalgal. Noong taong iyon, sinabi ng isang manghuhula na ang kapalaran ng 2 ay hindi magkatugma, na kung magkasama kayo ay may malaking kalamidad na mangyayari. Dahil sa pamahiin, itinago namin ng iyong ina ang katotohanan na kayo ay kambal mula sa aming mga kamag-anak. Ginawa ko ang mga papeles na may magkaibang taon, at pinaghiwalay ko kayo, ipinadala kita, at ang desisyon na yon ang nagbigay ng pagkakataon kay Rosalinda na kumilos, ipinadala kanya sa isang malayong kamag-anak upang alagaan. Binalak kong kunin kapag laki niyo. Ngunit hindi ko inaasahan na ang aking hangal na desisyon ang nagbigay ng pagkakataon sa masamang tao.
Naging dahilan iyon ng iyong pagkawala sa loob ng 20 taon at ng pagkasira ng aming pamilya. Umiyak ang aking ama. Ang mga luha ng pagsisisi ay huli na. Ama, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Inaliw ko siya. Hindi ito ang oras para magsisi. Ang impostor na iyon ay nasa labas pa. Kailangan ko ang tulong mo. Tumango ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay naging determinado. Ang batang iyon, matagal ko nang pinagdududahan ngunit wala akong ebidensya. Palihim akong nag-imbestiga. Bago ako magkasakit, nahanap ko ang huling mga ebidensya. Wala ito sa korporasyon, nasa isang safe deposit box sa isang Swiss bank. Sinabi niya sa akin ang isang serye ng mga numero at ang password. Sa loob ay ang original na birth certificate ninyong dalawa, at ang resulta ng DNA test ko, at ng peking bata na iyon na palihim kong ginawa sa loob ng maraming taon. Sa mga ito, hindi na siya maaaring magtangkang magtago. Ang huling bitag ay inilagay. Ang impostor ay hindi alam na habang siya ay nagtagumpay sa pagsunog ng lahat, ang pinakamahalagang ebidensya ay itinago ng pag-ibig ng isang ina at ang pagsisisi ng isang ama na naghahanda upang wakasan ang kanyang panlilinlang. Sa hindi maitatanggihang ebidensya sa aking mga kamay, hindi na kami nag-aksaya pa ni Miguel ng isang segundo. Kinabukasan, bilang ang pinakamalaking shareholder, nagpatawag ako ng isang special board meeting. Pumasok si Sofia sa meeting room na may kumpiyansa at kapalaluan. Akala niya ay gagawin ko lang siyang mahirapan tungkol sa sunog. Hindi niya inakala na ito na ang magiging huling araw niya. Nagsimula ang meeting. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Tumayo ako at direkta kong tiningnan ang impostor sa mga mata. Mga Ginoo, nagpatawag ako ng meeting ngayon hindi para pag-usapan ang muling pagtatayo ng korporasyon, kundi para ibunyag ang isang nakakatakot na katotohanan na tinago sa loob ng mahigit 20 taon. Ang buong meeting room ay nagulo. Kumulot ang noo ni Sofia ngunit nanatili siyang kalmado. Ate, ano ang sinasabi mo? Hindi ako sumagot sa kanya. Inilagay ko sa malaking screen ang kopya ng birth certificate ko at ng aking kambal na ate. Sofia, ito ang original na birth certificate nating dalawa. Tulad ng nakikita ninyo, kami ay kambal. Sunod, pinindot ko ang play sa voice recording mula sa pen ng aking ina. Ang mainit na boses niya ay narinig na nagsasabi tungkol sa kanyang pag-aalala at ang katotohanan tungkol sa kambal. Ang mukha ni Sofia ay nagsimulang magbago ng kulay. Peke lang ang mga ito. Sinubukan niyang labanan. Pik? Umiti ako ng malamig. Paano naman ang resulta ng DNA test na ito? Ipinakita ko ang resulta ng DNA test na palihim na ginawa ng aking ama na nagpapatunay na wala siyang relasyon sa dugo sa kanya. Ang buong meeting room ay sumabog. Ang mga direktor at shareholders ay nagulat na tiningnan siya. Hindi. Hindi maaari. Bulong niya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang huling atake ay ginawa. Isang video call ang direktang nakakonekta sa malaking screen. Ang aking ama, kahit na nasa kama pa rin ng ospital, ang kanyang boses ay napakalinaw at matigas. Sa buong board, ako, si Rafael, ay kinukumpirma, ang taong nakaupo sa posisyon ng Vice President ay hindi ang aking anak na babae, si Sofia. Siya ay isang impostor, ang anak ng yaya na si Rosalinda, ang taong nagkidnap sa aking anak na babae 20 taon na ang nakalipas. At ito. Itinuro niya ang kamera sa akin. Ang aking tunay na anak na babae si Althea. Ang lahat ay natapos na. Ang impostor ay bumagsak sa upuan, ang kanyang mukha ay puti, walang dugo. Ang lahat ng kanyang mga krimen, mula sa pag-agaw ng pagkakakilanlan, pagsasabwatan upang agawin ang ari-arian hanggang sa paggawa ng masama sa aking mga anak at pagsunog ng korporasyon, ay nailantad. Agad na bumoto ang board upang tanggalin siya sa lahat ng posisyon at ibigay siya sa mga otoridad. Pagkatapos, sa ganap na pagkakaisa, bumoto sila na ako ang maging bagong chairman ng Rafael Corporation. Sa sandaling ang martilyo ay tumama, alam ko na ang aking paghihiganti at ang pagkuha ng akin ay natapos na. Ang maingay na meeting room ay naging tahimik. Ang impostor ay dinala ng security team. Ang mga miyembro ng board ay dahan-dahang umalis pagkatapos ng ilang awkward na pagbati. Sa wakas, kaming dalawa na lang ni Miguel ang naiwan. Ang sikat ng araw sa paglubog ay dumaloy sa malaking bintana na nagpatingkad sa buong kwarto. Tahimik akong tumayo, tiningnan ang lungsod sa labas.
Ang bigat na bumabalot sa akin ay parang inalis na. Naramdaman ko ang ginhawa, ngunit mayroon ding walang laman na pakiramdam. Tapos na ba ang lahat? Bumalik ako at tinanong si Miguel, ang boses ko ay medyo hindi sigurado. Lumapit siya sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay banayad. Tapos na ang lahat, hayaan na sa batas ang natitira. Mula ngayon, ikaw na ang chairman ng Rafael Corporation. Nagawa mo na. Tiningnan ko siya, ang lalaking palaging nasa tabi ko sa pinakamahirap na oras. Ang taong naging matatag na suporta para sa akin upang harapin ang lahat ng pagsubok. Kung wala siya, hindi ko alam kung mararating ko ang araw na ito. Salamat, Miguel. Salamat sa lahat. Ang mga luha ko ay nagsimulang dumaloy, ngunit ito ay mga luha ng pasasalamat at kaligayahan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang aking mga luha. Sinabi ko na, ito ay aking misyon at aking pangako. Sa harap ng huling mga miyembro na natitira sa meeting room, hinawakan ko ang kanyang kamay, ang boses ko ay malinaw at matatag. Mga Ginoo, gusto ko ring gamitin ang pagkakataon na ito upang ipakilala, ito si Miguel. Hindi lang siya ang espesyal na tagapayo ng korporasyon, kundi ang pinakamahalagang tao para sa akin. Ang lahat ng aking tagumpay ngayon ay dahil sa kanyang tulong. Tiningnan kami ng lahat, ang kanilang mga mata ay nagulat ngunit pagkatapos ay tumango sa pag-unawa. Noong gabing iyon, sa opisina ng chairman, kung saan opisyal akong nagsimula, kami ni Miguel ay magkasama na nanonood sa mga ilaw ng lungsod. Tapos na ang laban, Althea. Bigla niyang tinawag ang pangalan ko ng pamilyar. Ngayon, oras na para isipin natin ang ating sariling kaligayahan. Matapos niyang sabihin yon, bigla siyang lumuhod, at kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang kumikinang na singsing na diamante. Althea, papayag ka ba na maging asawa ko? Nagulat ako at ang kaligayahan ay umapaw. Hindi ko inakala na pagkatapos ng lahat ng nakakatakot na pangyayari, makakahanap ako ng isang tahimik at matamis na kanlungan. Tumango ako, ang mga luha ng kaligayahan ay patuloy na dumadaloy. Sinuot niya sa aking kamay ang singsing. Akmang-akma ito. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa gitna ng kumikinang na ilaw ng lungsod, naghalikan kami. Isang lumang kabanata na puno ng sakit at galit ay nagsara upang magbukas ng isang bagong kabanata ng pag-ibig at pag-asa. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, ang aking buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ang impostor na si Sofia at ang kanyang ina, si Rosalinda, ay inaresto at kailangang harapin ang parusa ng batas para sa maraming krimen. Ang ari-arian ng pamilya Cruz ay inilagay sa ilalim ng seal. Si Elena ay nabuhay sa kanyang huling mga araw sa pag-iisa at pagsisisi. Ang lahat ng pagkamuhi ay parang naresolba na, ngunit may isang bagay pa rin sa aking puso. Hindi ko gustong mabuhay sa anino ng galit. Gusto kong gawing makabuluhan ang mga sakit na naranasan ko. At agad kong naisip ang mansyon ng pamilya Cruz. Iyon ang simula ng lahat ng aking mga trahedya, kung saan naranasan ko ang pagtataksil at matinding kawalang pag-asa. Pagkatapos na gumuho ang kanilang pamilya, ang mansyon ay na-foreclose ng bangko. Gamit ang aking personal na savings, binili ko ito. Maraming tao ang hindi nakaintindi, kahit na si Miguel ay medyo nagulat sa simula. Tinatanong niya ako kung bakit gusto kong panatilihin ang isang lugar na puno ng malungkot na alaala. Ngumiti ako at sinabi sa kanya, dahil ito ay isang lugar ng sakit, mas gusto ko itong gawing isang lugar ng pag-asa. Gusto ko ang mga babaeng may parehong sitwasyon sa akin, ang mga inaabuso, ang mga itinaboy, ay magkaroon ng isang lugar upang maging ligtas, upang magsimulang muli. Nagpasya akong i-renovate ang buong mansyon. Ipinasira ko ang madilim na dingding at sa halip ay naglagay ako ng malalaking bintana upang magpasok ng sikat ng araw. Ang gubat na hardin ay nilinis at tinamnan ng mga bulaklak at mga halaman. Ang bawat sulok ng bahay ay pininturahan ng mga maliliwanag at mainit na kulay. Pinangalanan ko itong Althea's Haven. Ito ay hindi lang isang pansamantalang lugar upang manatili kundi isang komprehensibong support center. Mayroon kaming mga psychologist upang pagalingin ang emosyonal na sugat, mayroon kaming mga vocational classes upang matulungan silang makahanap ng matatag na trabaho, at mayroon din kaming nursery upang alagaan ang kanilang mga anak. Sa araw ng grand opening ng Althea's Haven, inimbitahan ko ang maraming tao. Tumayo ako sa harap ng lahat, hindi bilang ang babaeng chairman ng isang malaking korporasyon, kundi bilang isang babae na dumaan sa mga bagyo.
Ikinuwento ko ang aking kwento, hindi upang magkaroon ng awa, kundi upang magpadala ng isang mensahe. Ano man ang pagtrato sa iyo ng buhay, huwag mong talikdan ang pag-asa. Gawin ang mga bato na inihagis sa iyo ng mga tao bilang pundasyon upang magtayo ng isang bagong, mas malakas, at mas makabuluhang buhay. Tinignan ko ang mga ngiti at ang mga luha ng kaligayahan ng mga unang babae na pumasok sa kanlungan, at alam ko na gumawa ako ng tamang bagay. Ang galit ay naresolba, at mula sa abo ng nakaraan, isang bagong buhay na puno ng pag-ibig at pag-asa ang sumisibol. Habang abala ako sa aking trabaho sa korporasyon at sa Alves Haven Project, patuloy pa rin na gumagawa si Miguel ng isa pang lihim na misyon. Alam niya na mayroon pa ring walang laman na lugar sa aking puso, isang pagkamis para sa aking nawawalang kapatid na kambal. Ang tunay na Sofia. Matapos maaresto si Rosalinda, nabaliw siya at tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng tunay na Sofia. Paulit-ulit lang niyang sinabi na patay na ang bata, ngunit hindi kami naniniwala ni Miguel. Ang isang tuso na babae na tulad ni Rosalinda ay hindi madaling bibitaw sa isang mahalagang trump card. Posibleng tinago niya si Sofia sa isang malayong lugar. Ipinahanap ni Miguel ang lahat ng orphanage at social welfare centers sa buong Luzon, lalo na ang mga liblib na lugar na hindi masyadong napapansin. Ang paghahanap ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Mga buwan ang lumipas nang walang anumang balita. Minsan, halos nawawalan na ako ng pag-asa, at tinanggap ko na baka hindi ko na makikita ang aking huling kamag-anak. Hanggang sa isang araw, bumalik si Miguel sa bahay na may mukhang tuwang-tuwa at nag-aalala. Binigyan niya ako ng isang madilaw na larawan. "Tingnan mo ito," sabi niya. Sa larawan ay isang grupo ng mga yaya na kinukunan ng larawan kasama ang ilang mga bata sa bakuran ng isang orphanage. Tiningnan ko ng mabuti at ang puso ko ay parang huminto. Sa kanang sulok ng larawan ay may isang batang babae, ang mukha niya ay kamukhang kamukha ko. At ang pinakamahalaga, sa kanyang pulso ay may isang malabong birthmark na hugis crescent moon. Iyon ang eksaktong kapareho ng aking birthmark. Sino? Sino ito? Saan ito? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig dahil sa emosyon. Ang larawan na ito ay kinunan mga 5 taon na ang nakalipas sa isang orphanage sa isang probinsya sa Hilagang Luzon. Paliwanag ni Miguel. Isang tao sa aking koponan ay may kaibigan na naging volunteer doon. Sinabi ng taong ito na ang yaya sa larawan ay nagngangalang Maya, napakabait, mahal ang mga bata, ngunit medyo tahimik. Umalis siya sa orphanage mga 4 na taon na ang nakalipas, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Maya? Siguro iyon ang pangalan na ibinigay ni Rosalinda sa kanya upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ang lead ay mahina pa rin, ito ang pinakamalaking pag-asa na mayroon kami pagkatapos ng mahabang paghahanap. Ang isang kapatid ko na kambal ay buhay pa at mayroon siyang birthmark na kapareho ko. Ang lead tungkol sa aking kapatid na kambal ay nag-apoy sa akin ng isang matinding pag-asa. Kahit na abala ako sa aking trabaho sa korporasyon at sa Alves Haven, nagpasya akong ipagpaliban ang lahat at magsimula sa paghahanap kasama si Miguel. Nagpasya kaming bumalik sa simula ng lahat ng trahedya, ang maliit na bayan sa San Rafael, kung saan ako nakidnap. Dinala namin sina Ana at Luis. Si Ana, pagkatapos ng mahabang panahon ng paggamot at pagbawi, ay mas malakas na. Siya ay medyo mahina pa rin kumpara sa kanyang mga kasama, ngunit maaari na siyang tumakbo at tumawa. Si Luis naman ay isang malusog, matalinong bata. Gusto kong malaman ng aking mga anak ang kanilang pinagmulan. Ang maliit na bayan pagkatapos ng 20 taon ay nagbago na, ngunit ang mga kalsada at ang mga pamilyar na kanto ay nandoon pa rin. Ang mga alaala ng aking pagkabata ay bumalik sa akin, parehong matamis at mapait. Ang unang destinasyon namin ay ang orphanage kung saan ako lumaki. Ang orphanage ay na-renovate na at mas maayos, ngunit ang matandang puno ng nara sa sulok ng bakuran ay nandoon pa rin na namumulaklak ng maliwanag na pula tulad ng dati. Minsan ay umupo ako sa ilalim ng punong ito, nangangarap na sa isang araw ay darating ang aking mga magulang at susunduin ako. Ngayon ay bumalik ako hindi bilang isang ulila kundi bilang isang ina, isang asawa, at naghahanap ng aking pamilya. Ang dating direktor ng orphanage, si Tita Nora, ay nagretiro na at hinanap namin ang kanyang bahay. Siya ay matanda na ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nang makita niya ako, natigilan siya sa loob ng mahabang sandali at niyakap niya ako habang umiiyak.
Althea, ikaw nga. Ang aking kawawang bata. Umupo kami at nag-usap ng matagal. Ikinuwento ko sa kanya ang aking buhay, ang mga pagsubok na naranasan ko. Si Tita Nora ay nakinig habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang tanungin ko siya tungkol sa nakaraan, kung mayroon bang ibang bata na kamukha ko na dinala dito, nag-isip siya ng sandali. Nagtrabaho ako dito sa buong buhay ko, at maraming bata ang tinanggap ko. Ngunit ang kaso mo ay palagi kong naalala. Dinala ka dito ng isang babae sa isang maulan na gabi. Sinabi niya na nahanap ka niya sa gate ng simbahan. Ngunit ang kakaiba ay mga isang linggo pagkatapos, isa pang babae na mukhang palihim ay naglagay din ng isang bagong panganak na batang babae sa harap ng gate ng orphanage. Ang bata ay kamukhang kamukha mo. Ang puso ko ay parang piniga. Kaya nasaan na ang batang iyon? Bumuntong hininga si Tita Nora. Noon, ang orphanage ay mahirap at maraming mga dokumento ang nawawala. Naaalala ko lang na ang bata ay kinuha ng isang pamilya na hindi makapag-anak. Ngunit sino sila at saan sila nakatira, hindi ko na talaga naalala. Kahit na wala akong konkretong impormasyon, ang kumpirmasyon ni Tita Nora ay nagpalakas sa aking paniniwala. Mayroon talaga akong isang kapatid na kambal, at ang kanyang buhay ay nagsimula rin sa lugar na ito. Ang kwento ni Tita Nora ay hindi nagbigay ng isang tiyak na direksyon, ngunit ito ay isang matatag na kumpirmasyon. Wala na kaming pagdududa. Mayroon akong kapatid na kambal, at marahil ay lumaki siya sa isang mahirap na sitwasyon. Ipinakita ni Miguel kay Tita Nora ang larawan ng yaya na nagngangalang Maya na may birthmark na hugis crescent moon. Tiningnan niya ito ng matagal at tumango. Siya ang batang ito. Ngunit hindi siya isang yaya. Sabi niya, ito si Maya. Ang batang babae na inilagay sa harap ng gate ng orphanage isang linggo pagkatapos mong dumating. Naaalala ko siya dahil kamukha mo siya at dahil sa birthmark sa kanyang kamay. Ang bata ay nanatili dito hanggang siya ay 5 taong gulang at kinuha siya ng isang mag-asawa na nagtatrabaho bilang mga guro sa probinsya. Hindi sila makapag-anak at mahal na mahal nila ang bata. Naaalala ninyo ba ang pangalan o address ng mag-asawang iyon? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nag-isip si Tita Nora sa kanyang matandang memorya. Hindi ko na matandaan ang eksaktong pangalan, sa tingin ko ay Sir Eduardo. Nakatira sila sa sentro ng probinsya. Ang batang Maya na ito ay mabait at masunurin ngunit palaging malungkot. Siguro nararamdaman niya ang isang bagay. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay parang nagkakasya na. Ang yaya na nagngangalang Maya sa larawan na natagpuan ni Miguel sa orphanage sa Hilagang Luzon ay ang aking kapatid na kambal. Marahil pagkatapos siyang kunin, nagkaroon siya ng ibang buhay, at pagkatapos ay pinili niya ang trabaho ng pag-aalaga ng mga batang may parehong sitwasyon sa kanya. Nagpasalamat kami kay Tita Nora at agad na umalis patungo sa sentro ng probinsya ng San Rafael. Batay sa maliit na impormasyon tulad ni Sir Eduardo, mabilis na nasala ng koponan ni Miguel at natagpuan ang address ng pamilya na kumukop kay Maya noon. Ngunit nang dumating kami, ang bahay ay nabili na sa ibang may-ari. Sinabi ng kapitbahay na si Sir Eduardo at ang kanyang asawa ay namatay ilang taon na ang nakalipas sa isang aksidente. At ang kanilang ampon na anak, si Maya, pagkatapos niyang asikasuhin ang libing ng kanyang mga magulang, ay ibinenta ang bahay at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang pag-asa na nagsimula ay biglang nawala. Nawalan na naman kami ng baka sa kanya. Umupo ako ng tahimik sa kotse, tinitingnan ang labas ng bintana. Kahit na nabigo ako, mayroong isang katiyakan sa aking puso. Ang pangalan ng aking kapatid ay Maya. Nakatira siya dito noon, at naniniwala ako na hanggat buhay siya, tiyak na magkikita kami sa isang araw. Ilang buwan pagkatapos ng paglalakbay, ang aking buhay ay sa wakas ay nahanap ang kapayapaan. Kahit na hindi ko pa nahanap ang aking kapatid, ang pag-alam na siya ay buhay pa at may pangalan at isang malinaw na nakaraan ay isang malaking aliw. Patuloy kaming naghahanap ni Miguel ngunit hindi na masyadong nagmamadali at stress. Naniniwala kami sa kapalaran. Ang negosyo ng Rafael Corporation sa ilalim ng aking pamamahala ay lalo pang lumago. Napatunayan ko ang aking kakayahan, at wala nang sinuman ang nangahas na magduda o hamakin ako. Ang Althay's Haven ay gumagana ng maayos, na nagiging kanlungan para sa daan-daang mga hindi pinalad na buhay. Ang aking ama, pagkatapos na bumalik sa kalusugan,
ay nagpa siya na magretiro at mag-enjoy sa kanyang matatandang araw kasama ang kanyang mga apo. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paglalaro kina Ana at Luis. Tiningnan ko ang kanyang masayang ngiti at alam ko na nahanap niya ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos, sa isang magandang araw, nagpa siya kaming magpakasal ni Miguel. Hindi ito isang marangyang kasal, kundi isang maliit at intimate na seremonya sa hardin ng mansyon na sinaksihan ng aming pinakamamahal na mga kamag-anak. Noong araw na yon, suot ko ang isang puting wedding gown, at kasama ko ang dalawa kong anak patungo kay Miguel na naghihintay sa ilalim ng arko na puno ng mga bulaklak. Si Ana ang flower girl, at siya ay kumikinang sa kanyang prinsesa na damit, nagkakalat ng mga rosa sa daan. Si Luis ang ring bearer, at siya ay nakasuot ng isang maliit na sweet na mukhang napaka-mature na nakakatawa. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang wheelchair, at mumiti ng banayad, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Nang nakatayo ako sa harap ni Miguel, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Hinawakan niya ang aking kamay, ang boses niya ay malalim at sinsero. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, at sa pagbibigay sa akin ng isang kumpletong pamilya. Mula ngayon, anuman ang mangyari, mananatili ako dito upang protektahan kayong tatlo. Nagpalitan kami ng singsing at naghalikan ng matamis sa gitna ng palakpakan ng lahat. Sa sandaling iyon, alam ko na ako ang pinakamaligayang babae sa mundo. Mayroon akong isang asawa na lubos na nagmamahal sa akin, mayroon akong dalawang maganda na anak, mayroon akong isang ama na alagaan, at mayroon akong isang matatag na karera. Ang aking buhay ay umikot ng malaki, mula sa tuktok ng katanyagan ay nahulog ako sa bangin ng kahihiyan, at pagkatapos ay mula sa abo ay bumangon ako ng mas malakas kaysa dati. Nahanap ko ang aking sarili, nahanap ko ang aking pamilya, at nahanap ko ang tunay na pag-ibig. Noong gabing iyon, habang magkasama ang aming pamilya, nakatanggap si Miguel ng isang tawag sa telepono. Pagkatapos niyang makinig, bumalik siya at tiningnan ako, ngumiti siya ng may nakatagong kahulugan. May balita na. Sa isang maliit na fishing village sa Visayas, may isang batang guro na nagbukas ng isang charity school para sa mga mahihirap na bata. Sabi nila, ang guro ay may birthmark na hugis crescent moon sa kanyang kamay. Tiningnan ko siya, at tiningnan ko ang aking mga anak at ang aking ama. Isang ngiti ng kaligayahan at pag-asa ang lumabas sa aking mukha. Ang paglalakbay upang mahanap ang nakaraan ay natapos na, ngunit isang bagong paglalakbay upang magkaisa sa hinaharap ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong buong pamilya sa tabi ko.